na naman ako mga kaibigan sa ano. Sa Wakia ay sa Wellington. May pa dispatch ako na yung ano, naipabalik ko na yung okay. Wala ko safety belt. Napabalik ko na yung aking mga container. Okay na. Mga bodega, mga office, mga ginamit naming water blaster, air compressor, ando na, pull out ko na. Tapos na talaga itong project na to sa Wakia. Kaya talagang ano na talaga, wala nang babalkan dito. Ngayon magka-alas 2 na mga kaibigan. Magka-alas 2 na pala. Naku, wala na pala akong ano, gasolina. Paubos na pala yung aking gasolina mga kaibigan. Wala na pala akong gasolina. Kinakailangan kong magpakarga ng gasolina. Ay, nako, ang hirap ng ano natin biyahe mga kaibigan. Kahirap. Layo ng ating drive, malayo. Puro drive lang yung accomplishment ko ngayon. Bukas na ako pupunta doon sa site ko sa Wellington. Diretso na ako sa bahay nito, pahinga na ako. Kasi ano na eh, alauna na rin natapos. Alauna na rin natapos. Naman mga 2 oras na tatakbuhin to mga kaibigan. Pero pupunta muna ako dito sa may ano, gasoline station. Kailangan ko muna magpagasolina mga kaibigan kasi wala nang laman tong ano ko eh, sasakyan ko, wala nang gasolina. Dami ko pa namang karga. Ayan, may karga ako sa likod oh. Bigat. Vacuum at saka yung pang testing ng grout. Dadaan ako dito sa may C, sa gasoline station mga kaibigan. Tayo ay magpapagasolina ng full tank kasi malayo-layo ang ating biyahe ngayon. Malayo-layo ang ating biyahe. Kailangan magpagasolina. Okay mga kaibigan, ano po, samahan nyo po ako sa aking pong pagbalik ulit ng Wellington. Kasi narito po tayo sa Samson. Meron tayong pinapick up dito. I-binall out na container ng company at saka office container, ganun. Saka yung mga ibang ano pa po, mga gamit ng Conslab, pina-pull out ko na para nang sa ganun ay hindi na tayo babalik-balik din eh. Kasi balik-balik tayo eh. Ang hirap ng sitwasyon na rin. Pagbalik ng balik lang ako din eh. Eh ngayon sigurado tapos na mga kaibigan. Okay, na-clear na itong project ko. Sa wakas, clear na ako dito. Okay mga kaibigan, babalikan ko kayo mamaya-maya. Tayo ay magpapagasolina lang din eh. Magpapagasolina tayo. Kunin ko muna yung ano,
ilan na ba yung ano natin tinakbo. 270.36 yun, odometer po mga kaibigan, 270.36. kailangan kasi nakasubmit yung odometer kasi company gamit kong fuel carding mga kaibigan, company. Kaya lahat ng mga transaction reported talaga. Yan, libre yung ating gasolina at saka sasakyan mga kaibigan. Okay mga kaibigan, hintayin nyo ako mga kaibigan, mamaya magpupintuan po tayo. Ayos na mga kaibigan, full tank na naman po tayo mga kaibigan. Ang full tank po ng ano ko, ng sasakyan ko po mga kaibigan ay nasa $113 mga kaibigan. Ano? $113. Baliktad ba yun? $113. $113 mga kaibigan. Grabe no? Kung hindi libre yung gasolina ko, grabe mahal ng gasolina. Mabuti na lang yung gasolina ko mga kaibigan sa company at sa sasakyan. Kaya okay na rin. Okay, let's go mga kaibigan kasi malaylayo ang ating bibiyahin. Samahan nyo po ako mga kaibigan. At tayo po ay magkwentuhan ba? Magkwentuhan tayo. Ano yun? Ano yun? Pas. Pag umuugang yung sasakyan ko, ibig sabihin bukas talaga yung ano. Hindi ko makita yung sasakyan. Saan ba yun? Pwede na. Walang kalaban. Oh, libre sa kaliwa. Pero pag Wellington ako dito tayo dadaan. Papunta tayo ng Wellington. Ang bira ka, hindi mo ko pinauna. Give muna. May time. Ayan. Habang nagdadrive tayo, kailangan natin kumain ng chichirya para hindi tayo mapagod. Hindi ko na rin pwedeng paanoin yung ano, hindi ako pwede mag-sounds kasi i-upload ko kay ano to i-upload ko kay YouTube, makaka-copyright tayo mga kaibigan. Kaya ano lang, ganito lang tayo. Bali nag-drive lang tayo na nakaganito ba. O kumusta dyan yung mga kaibigan ko dyan sa ano, nasa Saudi Arabia, yung mga kaibigan natin dyan na nagtatrabaho sa ERCC company. Yung ERCC joint venture ng EEI sa Saudi Arabia. Yan. Kumusta kayo dyan mga kaibigan ko dyan, na mga manager at superintendent? Kumusta po kayo lahat dyan sa EEI company? Busy ngayon yung mga sa EEI company. Mga marami yatang project yung mga EEI ngayon buong Luzon, Visayas at Mindanao, no? Mga project nila, mga high-rise building, no? High-rise building, tapos may mga
horizontal ba, horizontal. Kalsada, LRT, ay MRT ba tawag doon? Yun. Tapos dami nilang project na high-rise building, no? Grabe rin, matatag din yung EI company. Matagal ng kumpanya yan. Naalala ko yung mga company na bumagsak nun, yung mga FF Cross, mga bill system ba, bumagsak eh. Di ko alam kung may FF Cross pa ngayon. Ngayon mga kaibigan, pabalik na po tayo ng pabalik na tayo ng Wellington. Galing dito sa aking project dati na Uwakia project mga kaibigan. Kasi pinull out ko yung mga yan. Yung lahat ng mga gamit pinull out na. Ayos siya para hindi na ako bumalik dyan sa project na yan kasi ang layo. Nakasa Wellington na ako ngayon nakatira. Tapos tatawagan pa tayo ng bus. Bernard, balik ka dun sana, may kailangan na. Eh ngayon tapos na. Salamat sa Diyos, natapos din. Ngayon panibagong stress na naman mga kaibigan. Kasi dito sa project ko sa Wellington, yan, bagong project yan eh. Dumadami ang project ni Conslab ngayon. Ngayon pag yan ay makabisado ko na, pupunta-puntaan ko yung mga project na yan mga kaibigan. Okay mga kaibigan, binabagtas po natin yung kahabaan ng highway na ito. Ito po yung highway na papunta po ng Wellington mga kaibigan. At estimated time na makarating po tayo ng mga kaibigan, siguro mga abutin na po tayo siguro mga kaibigan ng alas 3:30 siguro, nandun na ako nito. 3:30. Hindi na ako pupunta dun sa site namin ngayon. Bahala na, magpapahinga na ako. Bukas ko na dadalhin yung yung gamit na pinadala. Ay, grabe. Kumusta po ang ating mga kababayan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao? Ito po ang inyong lingkod na si Bern Mirabuna na nangungumusta po sa inyong mga kababayan. Ang tanging magagawa ko lang po mga kababayan ay mangungumusta lang po ako mga kaibigan. Hanggang pangungumusta lang po tayo mga kaibigan kasi wala eh. Pare-parehas po tayo mahirap mga kaibigan. Kaya number one din po yung nagkukumustahan ba, parehas Pilipino, Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Grabe no? Mga Pilipino nasa kahit saan sulok ka pumunta ng mundo may Pilipino. May Pilipino eh. Ganon din ang inchik. Kahit saan ka pumunta may inchik eh. Napakadami ng inchik.
kaso karamihan sa incheck mga kaibigan, talagang may mga business po talaga sila. Business talaga yung ano nila, yung kanilang special na ano gawain pag ninegosyo mga kaibigan. Mga Pilipino mga kaibigan, yan makikita nyo yan, nasa construction, nurse yung iba, farming, halos lahat ng skills na papasok ng mga Pilipino sa abroad, no? Domestic helper, tayo naman mga Pilipino, kahit na anong trabaho, basta mabuhay tayo ng legal, no? Kumita tayo, okay na yun. Lalo na kung may nagmat sa ating kaalaman ba. Saka wala kang makuha ang trabaho na ano, easy money, no? Karamihan na makuha nating trabaho na easy money yung ano. Meron siguro. Pag sumikat ka sa vlogging, nag million views ka, yun easy money yun mga kaibigan. Oo, gagawa ka lang ng mga content, mga prank. Yung iba horror na prank yan. Yun, pag yung kinagat yun mga kaibigan, dami kumikita na mga vlogger doon, no? Yun ang tinatawag na easy money, no? Kasi gagawa ka lang ng content, mag-arte-arte ka lang, no? Tapos sa pag-aarte mo pala mga kaibigan, di mo akalain, minsan magugulat ka na lang, may dumarating na palang grasya sa iyo. Grabe, no? Easy money yung sa vlogging pag kinuswerte ka. Tapos pag nag-viral yung mga video mo. Yung iba naman content nila pagtutulong, tumutulong sa mga mahihirap, no? Nagbibigay ng mga grocery, ganyan. Nagbibigay ng mga pera, ganyan. Yung iba naman pinacheck up yung may mga sakit. Merong yung talagang hirap na yung Pilipino, yung mga kababayan natin na wala talagang bahay, na wasak-wasak yung bahay nila, butas-butas. Yun, may mga tumutulong na mga vlogger na pinagagawa nila ng bahay mga kaibigan. Alam nyo mga kaibigan, yung mga vlogger na tumutulong, nagbibigay ng bahay, nagpapagawa doon sa mga kababayan nating mga mahirap, ibinibilis yun mga kaibigan. Ibibilis yun ng Panginoong Diyos. Kasi kumikita ka eh. Totoo naman na kumikita ka, pero yung kinikita mo, tingnan mo, ibinibigay mo sa kapwa mo mahirap, di ba? Sa pagpapagawa po mga kaibigan ng bahay na mga maliliit lang, na kunwari isang kwarto, isang sala, isang balcony, may balcony, tapos may CR, naku, mahal na rin yun. Aabot na rin yung mga kaibigan ng mga 300,000 ng budget.
Minsan napapanood ko sa ibang vlogger, may mga pinapatalis pa nila yung mga pinapagawa nilang bahay sa mga mahirap eh. Kaya pinagpapala rin sila mga kaibigan. Pero mayroon ako mga vlogger na napapansin mga kaibigan, milyon-milyon yung kanilang mga views, malalaki talaga yung kita nila, pero hindi ko nakikita yung niya, yung mga programa niya na may tinutulungan siya. Hindi niya binibigay yung ibang blessing na dumarating sa buhay niya mga kaibigan. Meron akong mga nakitang ganyang vlogger. Meron naman akong mga nakitang vlogger mga kaibigan, pero wala pa pong kinikita. Wala pa silang kinikita sa kanilang pag-vlog. Pero meron po silang mga mabubuting mga kalooban na nakakapagbigay po sila, na yung ibinibigay po nila, yun yung sarili nilang kumbaga sarili pa nilang paghahanap buhay, ganyan. Kumbaga sa gusto rin nilang makatulong sa nakikita nilang mahirap na pinagbabloggan nila, inaabunuan nila yun mga kaibigan, na kahit na wala pa silang kinikita sa pagbablog nila. May mga ganyan eh. Grabe no, easy money po talaga yung tawag niya sa ganyan. Kasi alam nyo bang sa pagbablog pwede ka maging millionaire? No. Sa tulong ng ating mga viewers, mga subscriber, mga ganyan. At in fairness mga kaibigan, yung iba pong mga nakakapanood ng mga video nila, may mga donor po na bumibigay, no, mga sponsor po mga kaibigan. Kapag talagang nakita na talaga nila na hirap talaga yung na iba-vlog ninyo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy lamang po tayo ngayon sa ating pong pagdadrive at tinatahak po natin ang kahabaan po ng highway na ito mga kaibigan. Hindi ko na po pinakita yung kalsada kasi sawa na kayo sa kalsada eh. Mukha ko na may papakita ko. Sigurado mukha ko naman pagsasawaan. Sana mga kaibigan makuha na ni President Marcos yung kanilang kayamanan mga kaibigan, no? Kung totoo po yung kanilang yaman na itatago, kung totoo yung 170 bank na yun, na talaga naman may mga dokumento po, di ba? Dapat yun habang nanunungkulan pa si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang siya po ay presidente ngayon ng Pilipinas, habang maaga pa aasikasuhin niya na po, di ba? Kasi siya lang po talaga ang tanging daan mga kaibigan na yung mga pera na mga gold, mga dineposito ng kanyang ama sa iba't ibang bansa ay ang tanging susi lang po
talaga na makakakuha ano na yung anak na ito nga pong si Bongbong Marcos, mga kaibigan. Ngayon, alam nyo naman mga kaibigan, mayroong last testament si ano, di ba? Na pinirmahan niya pa na talagang ibinili niya sa kanyang pamilya, binili niya sa kanyang asawa na si Ginang Imelda Marcos. At siyempre kinausap niya rin yung mga anak na siguro, di ba, na kung sakali man may iiwan siya na isang pinakamalaking kayamanan, na pinakamalaking yaman sa buong mundo, na walang ibang nagmamayari kundi si Marcos, yung tatay niya, na kapag siya ay namatay, papaalam ko sa inyo yung mga ganitong kung saan nakatago, mga ganun ba. Narito yung mga dokumento nito at mga code na kapag ito ay makuha ninyo, ito ay ang iba nito ay ibabahagi nyo sa sambayan ng Pilipino. Ang ganda po ng ano, no? Ibig sabihin, iniisip din talaga po ng ating mahal na dating Pangulo na si Marcos ang kapakanan po ng sambayan ng Pilipino. Yun nga lang po nung mga kapanahunan niya, nung siya ay presidente, nagkaroon po ng mga komplikado. Nagkaroon ng mga komplikado sa pamamahala, no? Naroon yung may gustong umangkin ng kanyang pamamahala. Naroon yung talagang gagawan siya ng paraan na masira nila. Naroon yung lasunin talaga yung mga kaisipan ng mga sambayan ng Pilipino, na kahit na anong magandang pinagagawa ni Pangulong Marcos nung araw ay hindi talaga na nakukuha ng mga iba't ibang mga Pilipino. Kasi meron pong mga ibang mga politiko na hindi ipinapaunawa kung ano ang layunin na dapat na layunin ng ating mahal na presidente na si Pangulong Marcos sa ating sambayan ng Pilipino. Hindi talaga pinaunawa na maganda yung hangarin. Ang ipinapaunawa ng iba, gumawa ng mga iba't ibang klaseng paninira, pananakit, no? Pagbabalita na talagang makakasira po sa kaisipan ng mga kapwa nating mga kababayan ng araw. Alam nyo po ba ang dinulot ng mga mapanira, mapanghusga at gumawa ng mga himagsik ng araw? Nagkaroon po ng pagkawatak-watak o pagkakampi-kampi yung Pilipino natin ng araw, di ba? Dahil ang akala nila yung mga maling mga ginagawa, yun lahat ay pinapagawa ni Marcos, mga kaibigan. Pero ang hindi alam nung iba, yun ay ginagawa lamang na propaganda ng mga nagdanais na mamuhunan sa Pilipinas, no? Na pansariling kapakanan upang sila po ay mamuno, upang sila ay makapamunan sa Pilipinas, magawa nila yung kagustuhan nila, no? At pumasok ng mga illegal na aktibidades sa Pilipinas. Yun ang nangyari sa Pilipinas, eh. Kaya nung si Marcos po, mga kaibigan, ay patuloy na sinisiraan. Kaya ang ginagawa ni Marcos sana noon, para hindi patuloy na mangyari ang mga maling balita, ginawa niya yung dapat niyang gawin, na maging diktador, mga kaibigan. Kasi nasa isip niya na pagandahin ng Pilipinas, tapos may mga tao naman sa paligid na sumisira sa kanya.
Ngayon wala na siyang ibang naisip kundi ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Siyempre pina-approve niya rin yun na siya na ang magdiktador, magdikta, mga kaibigan, di ba? Kasi alam niyang lumalala ng sitwasyon eh. Yung mga media pinipiringan niya kasi nasisiraan din nung araw. Nung sa sobra ng paninira, mga kaibigan, sa kanya, yung may mga sinasaktan na mga pasabog, may mga binubomba na hindi naman talaga siya ang gumagawa. Yung po, mga kaibigan, ay naibibintang po sa Marcos. Naibibintang sa Marcos, mga kaibigan. Lalo na yung mga gumagawa ng mga lagim, mga kaibigan, no? Yung mga gumagawa nung araw ng lagim. Kasi nung araw hindi lang talaga si Marcos yung totoo talagang nung araw gumagawa ng mga maling gawain. Kahit mga iba't ibang politiko, mga kaibigan, gumagawa talaga sila. Siyempre si Marcos ang presidente, na ibubunton kay Marcos yung mga pangyayari na masasamang nagagawa ng ibang mga politiko. Kaya si Marcos, mga kaibigan, ay talagang lubos talaga na siniraan yung ibang mga utak ng mga tao, mga kaibigan. Katatanim ng mga maling prinsipyo, mga kaibigan, sa utak ng mga kabataan ng araw. Talagang sila, napunta sila sa mga kaliwang grupo, mga kaibigan. Katulad nung pag marcha dyan sa mga EDSA, di ba? Paggawa ng mga adikay nila na ibinobroadcast nila dyan, na mga hinaing. Kaya mga kaibigan, hindi natin masisi si Pangulong Marcos na yung batas militar nung araw na martial law ay inano niya talaga, dineclare niya na martial law. Kasi talaga namang magmamartial law ka dapat, dahil lalo na kung hindi mo yung mga kababayan mo, hindi na makontrol yung Pilipinas eh. O ngayon, nung ibagsak yung martial law, nagkaroon ngayon ng mga checkpoint, nagkaroon ng mga curfew hours, nagkaroon ng mga sidula system. Yung mga sidula nung araw, chichikin talaga ikaw identification mo, mga kaibigan, di ba? Yan, chichikin niya nung araw. Ang masakit nito, mga kaibigan, nung batas militar na, yun ang pinakamasakit, dahil wala nang kontrol ang presidente. Kasi militar na ang nag-ano nung araw talaga batas militar na yun ibig sabihin militar na yung sila na yung masusunod. Oo. Ang nangyari, maraming pinahirapan yung mga militar nung araw. Nasobrahan din yung pagpapahirap nila. Yung mga nahuli nila, pinahirapan nila. Yun ang nakapasama din na isa kay Marcos, mga kaibigan. Yung mga pangyayari na mga kaibigan, pinahihirapan ng mga batas militar yung mga
totoo nun, mga inosente na rin yung pinahirapan ng mga militar dati talaga eh. Di naman sana maghihigpit si Marcos kung wala nag-aaklas, kung sumusuporta sa kanyang adikain. Hindi mangyayari yung malaking kaguluhan na yun kung sumusuporta sa kanya, nakikiisa. Kasi okay naman si Marcos nung araw eh. Okay naman, di ba mga kaibigan? Nagagawa ba ng mga presidente ngayon yung ginagawa ni Marcos dati? Wala. Si Marcos nung araw mga kaibigan, nung nag-aaral kami ng grade 1, naabutan ko pa yan siya, nagbibigay ng malalaking tinapay sa bawat school, na may mga Korean bag na yung mga tinapay na malalaki, mga panligaspi ba ang tawag doon? Ang lalaki nun eh, na tinapay. Ibinibigay yun sa bawat estudyante, libre yun mga kaibigan. Tapos may may pagkain po mga kaibigan na niluluto sa eskwelahan. Naabutan ko yun mga kaibigan. At mayroon pang delikado yung sakit. At mayroon pang mayroon pang dentist mga kaibigan, di ba? Yung mga ngipin namin nung araw, pinupuntahan sa school ng mga dentista, chichikin yung aming mga ipin, may mga butas na pwede nang bunutin, pupunutin, yung iba lilinisin. Ang ganda nung araw mga kaibigan. Tapos mayroon pang supply yung gobyerno nung araw na bulgur. May supply silang bulgur eh. Sako-sako yung bulgur na yun mga kaibigan, masarap yun. Eh dahil maraming nyug sa Bicol nung araw, maraming nyug, panaigata kami ng bulgur mga kaibigan, ang sarap. Kaya hindi natin masasabi na hindi magandang presidente si Marcos mga kaibigan. Natin pwedeng sabihin yun kasi kung talagang nakisama lamang yung iba, sumunod lamang yung iba sa kanyang mga programa, lalong gaganda yung ekonomiya natin. Kasi ang palitan ng dollar nung panahon ni Marcos mga kaibigan, ang palitan nung araw 1 is 1 half yata eh, diba? Sa $1, 150. Matatandaan nyo yung mga kaibigan. Sino ba nakakatanda ng palitan nung araw ng piso at saka ng dollar? Ang $1 noon, US dollar mga kaibigan, ay pinapalitan lamang natin ng 150 centavos. 1 piso 50 centavos, ganun. Ibig sabihin mga kaibigan, maganda yung ekonomiya natin yung araw kasi napapalakas nga ng ating mahal na presidente mga kaibigan yung sandatahang lakas, napapalakas niya nung araw. Marami siyang mga biniling mga equipment pang impapawid mga kaibigan, nasayang din yun, yun yung pumutok yung lahar na yung pumutok yung Mount Pinatubo, natabunan lahat yung mga jet fighter. Sayang yun mga kaibigan, sa Clark. Napabayaan na ng mga administrasyon na sumunod sa kanya. Tapos yung nuclear sa sa Bataan, yun, kung siya pa ang presidente ng mga kaibigan, ay dapat natapos yung nuclear na yun sa Bataan.
Disin sana, maganda raw sana ang magiging takbo ng ating electricity sa buong Kamaynilaan. O gawa nung nuclear na yon sa Bataan. Kung natuloy sana yon, maganda. At yung nung araw, yung mga Nawasa, Meralco, mga Philippines Airlines, sa gobyerno lahat yan nung araw, mga kaibigan, di ba? Sa gobyerno lahat yan, mga kaibigan, nung araw. Eh ngayon, mga kaibigan, wala na. Ano pang iko-gobyerno ngayon? Puro private na. Pag mga kalsada noon government pa yan eh. Ay ngayon, yung mga kalsada papuntang, lumabas ka ng Maynila papuntang Batangas, puntang Bicol, mga kaibigan, may mga tollgate, mga kaibigan. May mga tollgate po. Ibig sabihin, magbabayad ka pag dumaan ka. Ngayon, hindi na gobyerno, di ba? Pag ganun. Kasi pag gobyerno yon, walang tollgate, hindi ka magbabayad. Eh dahil sa magbabayad ka, yun ay private. Kung yun sana ay nasa gobyerno, sayang talaga. Makakadagdag pa yung sakita ng gobyerno eh. At higit sa lahat, maano nila, makukontrol nila ang paniningil. Hindi masyadong malaki ang charge kasi siyempre government man, di ba? At kaya-kayang imanipula ng ano yan, ng gobyerno. Pero kung agency na o private na, marami ng pagdadaanan ng mga kaibigan, departamento, marami ng departamento na pagdadaanan yan. So kapag maraming departamento ang pagdadaanan yan, mga kaibigan, mga private na, charge na ng charge yan eh. Lalaki na ng lalaki, papatong-patong na yan, patong-patong na yung paniningil yan, mga kaibigan. Imbis na yan ay 5 piso na lang, siyempre dumaan yan dito sa isang departamento, magdadagdag yan ng piso, o di size na. Ay kung may dadaanan pang isang departamento pa, yung nangangasiwa kung saan yun, o kung anong pangalan ng agency na yun, another piso ulit, di 7 pesos na. Ay kung 5 ang pagdadaanan yan, eh malaki ang charge, di ba? Pero kung isa lang, gobyerno lang yun na mamahala lahat ng mga electricity, ng mga Nawasa, yung water na yan, ng susupply, ay wala siyang ibang charge, di ba? Kasi gobyernong gumagawa yun. Gobyerno tayo bumabayad. Kaya mahirap, mga kaibigan, talaga. Sa ngayon, mga kaibigan, mahirap na. Hindi na natin mapapababa yung hindi na nila mapapababa yung bayad ng kuryente, bayad ng tubig, kasi nga
Private na po yan mga kaibigan. Marami ng mga pagdadaanan na charges yan. Kung yan ay gobyerno, kontrolado ng gobyerno. Katulad nung mga ano natin, mga gas station natin, kung nasa government yung iba niya, dapat niya may government station na pinagagasan talaga eh. Sa buong ano, sa buong Pilipinas. Dapat pala yung gobyerno, para kumita rin ng gobyerno, magtalaga sila ng gas station, di ba? Yung pinakakargahan ng gas ng sasakyan. Malaking bagay yun kung mayroon ng gobyerno nun. Kasi pag sabihin ng gobyerno, ito mababa dito sa amin, di. Kahit saan ng Pilipinas mayroong ganun, di pupunta doon. Dito tayo sa gobyerno, mababa. Bagsak presyo kasi babayaran man ng ano, gobyerno natin. Sasagutin nila yung kalahati. Pero kung ma-withdraw ng mga Marcos yung pera nila, trillion dollars daw yun eh. Sobrang pambayad sa ano natin yun, sa utang sa Pilipinas. Sobra pa. Diba? Pag ma-withdraw nila yun, babalikan sigla ng Pilipinas siguro. Kasi hindi man nila pwedeng hindi sundin ni Bongbong Marcos yung last testament niya, no? Na ang ibang pera nun ay bahagi sa Pilipinas. Di ba? Pero pag ano, dapat mapunta sa magandang ano yun, sa magandang departamento yung pera na yun. Yung departamento na mapunta ng pera no, marami siyang proyekto. Doon dapat mapunta yung hindi corruption na departamento mga kaibigan. Kasi pag yung pera na yan ay mapunta sa mga corruption, nyari yan. Pipigtas-pigtasin yan mga kaibigan. Pero pag sa magandang departamento at malinis na departamento, yun okay yan. Kasi maganda niyan, bumuo sila ng mga programa, di ba? Na hindi man bigyan ng pera yung mga bawat Pilipino, maganda ma-divert nila yan sa ekonomiya, katulad ng pagpapasigla ng mga ano, magsasaka, di ba? Magbigay ng mga libreng abono, di ba? Sa magsasaka, magbigay ng mga libreng abono, yung makakapagpataba ng mga lupa, yung magbigay ng mga pananim na pwedeng itanim ng mga magsasaka nating kaawa-awa, no? Maglunsad ng mga magagandang mga kagamitan sa pangingisda, mga ganyan ba? Kinakailangan kung malaking barko nang gamitin sa pangingisda, ganun ba? Para lahat ng mangingisda magsama-sama na doon sa barko. Hati-hati na sila ngayon doon. Awan ko kung pwede yun, no? Mukhang magulo rin ganun. Tapos ang iba nun mga kaibigan ay talagang magkaroon ng iba't ibang programa na makakapagpagaan talaga sa Pilipino. Yung mahilig mag-business, bigyan ng
puhunan pang business. Yung mahilig magsaka, bigyan ng mga lupain na masasakahan. Kasi napaka-importante po mga kaibigan na meron din po talaga magsasaka. Mahirap kasi pagbigyan mo lahat ng malaking pera Lahat ng Pilipino bigyan mo ng malaking pera. Wala na magtatanim yan mga kaibigan. Wala na tayong kakainin yan. Bis na may kinakain pa tayong saging yan wala na tayong may bibiling saging kasi nga lahat na may kaya lahat na makakabili Pero kung bibigyan mo yung Pilipino sa bawat kanilang skills, ganun ba, sa bawat kanilang nalalaman, katulad ng pagsasaka, bigyan mo yan ng pangsuporta sa pagsasaka nila, ganun ba. Kung anong kailangan nilang gamitin sa pagsasaka, mga high-tech na equipment para sa pagsasaka nila, yun ang magandang ibigay dyan sa magsasaka. Kasi yung magsasaka, pag nabigyan mo yun ng magagandang equipment, tapos magandang mga abono, kung ano-ano pang magandang ibigay mo, at yan ay talagang matuto sila at mapaunlad nila yung nila. Naku, napakadami siguro ng ating napakadami ng ating proyekto sa Pilipinas mga kaibigan. Tapos hanggang mag-import sa ibang bansa, kasi hindi na natin mauubos yung mga produkto mga kaibigan, di ba? Import natin ang import ngayon sa iba't ibang bansa, di ba? Ganun naman di ba? Doon sana mapunta yung pera ni Marcos. Tapos yung purpose yan, maganda punduhan niya yan, di ba? Yung talagang walang makain, masuplayan ng purpose. Yung pamilyang walang-wala talaga, yan dapat yung purpose, maganda yan mga kaibigan. Talaga yung magandang importante talaga yung kuryente mga kaibigan. Kuryente, yung tubig, yan pangunahin yan. Yan dapat ang maging isa sa priority ng ating gobyerno kapag may pera na ang Pilipinas na ating sinilangan ba. Meron na siyang pera, mga magagamit, doon dapat mapunta. Sana yung mga programa ni President Bongbong Marcos mga kaibigan, sana po matupad, no? Kasi number 1 niya talaga yung pagsasaka Kasi yung pagsasaka na yan, kapag yan talaga mag-boom sa Pilipinas, pagsasaka mga kaibigan, pangunahin nyo yung pagsasaka talaga. Yan yung nagbibigay na maganda sa ekonomiya ng Pilipinas Kapag maganda yung pag-ani ng mga palay, pag-ani ng mga gulay, at kung ano-ano pang mga gulay, di ba? Mga iba't ibang prutas mga kaibigan, di ba? Maunlad tayo mga kaibigan sa sa mga prutas. Hindi mapapagkaila yan. Tapos sa palay lang tayo nangangamuti ngayon. Sa palay.
Pero alam ko maunlad tayo sa mga saging, mga pinya, dalanghita, yung mga prutas natin doon eh. Marami tayo niyan sa Pilipinas. Wala lang sanang mga nanunungkulan sa gobyerno ng mga sakit, mga kaibigan. Kasi pag tinawag na sakit, mga kaibigan, yung kanilang pansariling interest lang ang kailangan nila, mga kaibigan. Walang pakialam kung sa ikagaganda ng Pilipinas, ikatutulong ng mga sambayan ng mahirap. Walang pakialam yan eh, yung mga sakim. Sakim po sa gobyerno, yun tawag doon. Kung may politiko po tayo na nasa Pilipinas na mga sakim pa rin, yun, walang mangyayari pa rin. Dahil yung mga sakim po, mga kaibigan, mga pansariling interest po ang kailangan nila niya. Tumakbo sila, gusto nilang manalo, dahil mayroon sila mga gagawin na mga pansariling interest. Yung iba kalat ng mga drugs. Yung iba naman magpapakalat ng mga iba't ibang klaseng negosyo nila, no? Na hindi nila idadaan sa legal, idadaan nila ngayon sa legal, ay sa illegal. Yun, may mga politiko na ganun eh, na iniisip lang nila yung kapakanan ng ng sarili nilang bulsa, na kumita sila, pero hindi nila iniisip yung mga mahirap, ganun. Yun ang tawag ko po doon, mga kaibigan, sakim sa sa kapangyarihan, na pansariling kapakanan po ang kanilang kagustuhan. Pero meron man sakim, meron ding mga mabubuti at gumagawa talaga ng mga mabuti. Si po, mga kaibigan, meron ako napapansin na senador na talagang marami po talaga natutulungan sa kanyang programa. May napapansin akong isang senador na kahit yung misis ko, mga anak ko natulungan talaga, mga kaibigan. Kung sino po yung senador na nagbuo ng Malasakit Center, napakalaki ng niyan. Napakalaki ng ginhawa niyan sa taong mahirap. O nakakaiyak yung kanyang naiiyak ako dyan sa ginawa ng Malasakit Center. Talagang sinamahan ng espiritu ng ating mabuting gawa na galing sa ating Panginoong Hesus ang bumuo ng Malasakit Center, mga kaibigan. Kasi pag gobyerno ka, tapos mayroon ka mga programa na katulad niyan, Malasakit Center, alam nyo, mga kaibigan, yung nag-isip ng Malasakit Center na yan, gusto niya talagang maipadama doon po sa mga mahihirap na mga kababayan natin na may mga sakit, na walang kakayanan po na bumayad ng hospital. Ipag pumunta po ng Malasakit Center po, mga kaibigan, nababawasan na ang kanilang babayaran. Napakaganda po, mga kaibigan. Dapat yan po, yung Malasakit Center na yan, buhusan po ng budget ng gobyerno yan, mga kaibigan. Kasi unang-una, ang pinupuntahan po ng budget na yan, Malasakit Center, ay mga kaawa-awa nating mga kababayan na nagkakasakit, nag-hospital na walang pambayad. Sila po talaga yan ang nagtatamasan yan, mga kaibigan. Dahil doon naman po sa may mga
kakayanan magbayad, di ba? Pero may kaya na yun eh. Hindi na yung gagamit ng malasakit center kasi mahalata mo naman kung mayaman ka na, pupunta ka pa sa malasakit center. Siyempre, mahihiya ka na doon. Talagang mga mahihirap talaga dapat ang maapunuan ng malasakit center na yun. Yung walang kakayanan na magbayad sa ospital. Malayo pa po tayo mga kaibigan. Malayo pa po ang ating bibiyahin mga kaibigan. Mga 1 oras pa po tayo mga kaibigan na tayo po ay magbibiyahe. Ang ating pong tatakbuhin. Pagod na ako, hindi na ako pupunta ng site nito. Bahala na sila doon. Bukas na ako babalik doon. Grabe yung sitcherya, maubos ko yung sitcherya. Maubos ko. Grabe, mainit ngayon ah. Mainit po ngayon mga kaibigan. Mainit ngayon. Uy, nasa Otaki na po tayo mga kaibigan. Otaki na po tayo. Nasa Otaki na po tayo mga kaibigan. Pamalingki kaya ako ngayon. Daan ako sana pala. Pakinsid mga kaibigan at mamili. Mamili ng aming makakain ng aking mga kasamahan sa bahay. Ano ba ang wala doon sa bahay? Isda. Prutas ah. Mukhang mainit ah. Mainit. Yun, malamig na. Mainit pala kanina. Hindi ko nabuksan yung aircon mga kaibigan. Narito na tayo sa Otaki mga kaibigan. Pupunta ng site.
Pag nakuha ng Marcos yung pera, mga kaibigan, sigurado balik ang magandang ekonomiya ng Pilipinas. Grabe, ano po mga kaibigan, misteryosong mga pangyayaring nagaganap ng nakaraan at ngayong kasalukuyan. Meron tayong mga kapanapanabik na mga inaabangan na mangyayari sa gagawin ng ating mahal na presidenteng si Ferdinand Marcos Jr., mga kaibigan, si Bongbong. Meron po tayong kapanapanabik, kaabang-abang, at ating pong aabangan, mga kaibigan, ng mga magaganap pa lamang ng mga pangyayari, no? Next year, mga kaibigan, malalaman na natin yan kung ano na ang mga kaganapan na about sa mga pera ng mga Marcoses. Kasi yun lang naman talaga yun lang naman talaga yung kapanapanabik na inaabangan natin na yung pera ng Marcoses ay makuha nila, ma-withdraw, maipasa sa Bangko Sentral sa Pilipinas, di ba? Kasi para ma-budget na ilagay na sa mga pagbibili ng mga bigas, di ba? Kasi pangarap ni Bongbong na ibalik sa 20 ang kilo ng bigas, mga kaibigan siyempre wala pa siyang kumbaga hindi pa siya makagalaw ngayon. Si Bongbong hindi niya pa magalaw o magawa yung gusto niyang gawin doon sa sinabi niyang 20 ang kilo ng bigas na gagawin niya. Hindi niya pa magawa ngayon kasi wala pa yung pira, wala pa yung hindi pa nila na-withdraw. Pag na-withdraw yan, palagay ko kaya nilang ponduhan niyang mahal na bigas na yan para lumiit kalahati sa gobyerno, ganun. O pag kinuha ng kalahati ng gobyerno yung presyo ng bigas ay dililiit sa atin, sagot na nila yung kalahati, di ba? O halimbawa 50 ang kilo ng pinakamagandang bigas, pinakamaputi, pinakamahal, 50 kilo pesos ang isang kilo. O kapag kinuha niya yung 30, ay 20 na lang yung sa atin, mga kaibigan. Automatic na. Yung mga iba't ibang bilihin, mga kaibigan, pag mapababa, malalaman natin, mga kaibigan, pag bumababa yung mga bilihin natin, mga kaibigan. Kasi yung ating piso mamamayagpag, aangat. Kung dating $50 magiging $30 na lang, ganun ibig sabihin yung piso natin umaangat na, lumalaban na, di ba? Ngayon wala, mga kaibigan ibig sabihin bagsak ang ating ekonomiya. Bakit? Kasi yung palitan ng dollar ngayon umabot na ng 58 piso sa $1. Maabot na po ng ng 58 pesos ang $1 US dollar ang palitan sa ngayon. 58 na, mga kaibigan. Ibig sabihin yan, yung trading ng ating pong ekonomiya, mga kaibigan, ay sapaw na tayo ng US. Nasasapawan tayo. Hindi tayo makaangat yung trading natin, mga kaibigan. Ating ekonomiya bagsak. Kaya yung ating piso hindi lumalaban. Yung ating piso lalong natatalo. Lumalaki yung bayad natin sa $1. Amakin nyo, mga kaibigan, ang $1 58 pesos. So amakin nyo. Kawawa ang sambayan ng Pilipino niya. Sa
Sabagay yan naman mga kaibigan, babawi naman tayo niyan yung mga nasa abroad, ganyan. Bumabawi yung sa abroad. Parang ano rin, kung susumain mo mga kaibigan,